So yan po mga boss ang ating improvised na acetylene tank. Ang gamit po natin ay kalburo mga boss. At ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano ba mag-refill ng kalburo mga boss. Okay? Ang ginagamit po natin na tank mga boss, ito po ang press gas mga boss. Tingnan nyo. At ngayon ipakita ko sa inyo kung paano ba ito lagyan ng kalburo mga boss. Ito improvised lang po ito mga boss. Matagal ko na po ito ginagamit. At sundan nyo lang ang video nito mga boss para mayroon kayong makuha na idea kung sakaling mag-DIY kayo. Take note po mga boss, kapag gumawa kayo ng improvise katulad nito mga boss na kalburo po ang ating ginagamit sa acetylene, be sure lang na wala pong leak yung pressure ng kalburo na katulad nito mga boss dahil napakadelikado po yan. Dapat po na i-test nyo para 100% na sigurado po na wala pong leak ang ating ginawang improvise na acetylene tank mga boss, okay? So ito po ang tinatawag na kalburo o carbide mga boss. Itong ginagamit lang po doon po sa mga probinsya, yung pagpahinog ng saging. Pwede po kayo makabili nito sa kalahating kilo o 1 kilo mga boss, itong kalburo. So ito ngayon ang ating ipakita ko sa inyo kung paano mag-refill sa itong kalburo mga boss, ating improvised na acetylene tank mga boss, okay? Ang una po ating gawin mga boss, itong dalawang bolt nut mga boss, tanggalin natin to para mabuksan po natin to mga boss. Ito po ang takip niya mga boss. Diyan po natin ipasok ang ating kalburo mga boss. So natanggal na po natin ang kanyang takip mga boss. Ito mga boss, tingnan nyo. May sapin po siya na guma mga boss. Ang purpose po nito sa guma mga boss, para maiwasan po natin ang kahit kunting singaw sa lumabas po dito sa kanyang pressure sa kalburo mga boss, okay? At batay dito sa loob ng tangke, dapat mayroong tubig mga boss. I-check nyo rin ang tubig kapag sa estimate nyo na maliit na ang tubig, dapat dagdagan nyo kunting tubig mga boss, okay? At ngayon i-check po natin ang tubig mga boss. Dagdagan lang natin kunting tubig mga boss. At ngayon ipahiga lang natin kunti mga boss. Ang purpose po natin na bakit pinatagilid po natin dahil para po ang kalburo na nilagay po natin dito hindi po diretso po sa kanyang sa loob mga boss, okay? At ngayon lagyan natin ng kalburo mga boss. Okay, nalagay na po natin ang kalburo mga boss. Next mga boss, itong takip niya na may guma mga boss, ibalik po natin ito mga boss. Okay, napaka-importante po ang guma mga boss para hindi po sumingaw ang kanyang pressure na ating kalburo mga boss. Sa paghigpit po nitong dalawang nut mga boss sa takip, be sure na hindi po ito masyadong higpitan mga boss. Yung tama-tama lang para hindi po masira yung sapin na guma mga boss, okay? Ang sunod po natin gawin mga boss, itong tangke mga boss, ipatagay natin sa kabilang side mga boss, tapos pupukin po natin ng martilyo mga boss. Ang purpose po nito mga boss, para yung kalburo ay mahulog po sa tubig sa loob ng tangke mga boss, okay? At dito naman po natin banda, pupukin ng martilyo mga boss, yung tama-tama lang, okay? At yan po ang kanyang pressure gauge mga boss, at malaman natin yan kung mayroon ng laman na pressure kapag in-open po natin ito mga boss, okay? I-open natin, okay? Tingnan nyo mga boss. So gumalaw na po ang kanyang pointer mga boss, meaning mayroong pressure na po. Dahil po yung kalburo mga boss kapag napunta sa tubig, mag-create po siya ng pressure mga boss, okay? Okay, ready na po ito gamitin mga boss, at syempre may kapartner po itong acetylene mga boss. Ito po ang oxygen mga boss, okay? I-on mo natin ito oxygen mga boss. Okay, tingnan nyo, gumalaw na po ang kanyang gauge sa kanyang regulator mga boss. At ngayon, ready na po ito gamitin mga boss. At ipakita ko sa inyo kung paano ito gamitin mga boss, okay? At ngayon, may piraso po tayong steel plate mga boss. Yung steel plate na po ito mga boss ay number 16 po na gauge na ito mga boss. Ginagamit po ito sa pang-repair po ng sasakyan mga boss, okay? At gumamit po tayo ng tire wire mga boss. Ito po number 16 na gauge po na wire, tire wire mga boss, okay? At ngayon, sindihan natin ito mga boss, okay? Okay, nagbo-blow na po mga boss. Okay, magkatulad lang po sila sa acetylene mga boss. At ngayon, subukan po natin itong pirasong steel plate ay i-welding po natin ito mga boss, okay? Okay, spot natin ito mga boss bago natin i-full weld.
Okay, nadugtong na po siya mga boss dahil in-spot po natin at ngayon ipuluwid natin to mga boss at kumit lang po tayo ng tar wire, okay? So tingnan nyo mga boss, wala pong pagkaiba sa paggamit nating acetylene or kalburo po ang ating gamit mga boss. Okay, tingnan nyo. At yan lang po ating kabuang video mga boss. Maraming salamat sa inyong panood at God bless. Ingat po sa pag-DIY.